Umanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na po ang mga headlines ng Moronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Planong paglabas ng bansa, iniurong ni Vice President Sara Duterte. Ronda Pilipinas. Mosyon na layong isantabi ang pagbubukas ng selyadong kahon kaugnay sa tax documents ni na VP Sara at Mr. na si Mans Carpio, aprobado na ng House Justice Committee. Ronda Pilipinas. Bail hearing sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla Jr. at iba pa sisimula na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Sa kabila ng US blockade, Iran nanindigan sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ronda Pilipinas. Converge na naiglaban sa TNT para sa ikatlong panalo sa PBA Commissioner's Cup. Ronda Pilipinas. Joke ni Sara Geronimo na vote for me naging usap-usapan online. Ronda Pilipinas. Pamimiki ng pirma sa mga dokumento, alamin ang parusa mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na nakakaapekto ang personal hygiene sa pagkakaroon ng UTI? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At mga closed-circuit televisions o CCTVs nakakatulong daw sa pagpigil ng krimen. Mamaya alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Daryl Justin! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay nako! Akala ko natuloy na ang paglayas ni VP Sara. Hindi pala natuloy, umatras pala ang lola ninyo. Umatras siya at meron siyang parang love letter ata. Ang love letter niya sana sa susunod daw wag daw ma-delay ang pag-approve ng kanyang travel authority. Kaya pala ang lola mo ay nag-stay. Uy, gusto ko tong version na to ha. Parang ngayon ko lang narinig itong version na to ha. Sino nakita mo ha? Yan ba yung kanta ng mga kababayan natin na nakita nila si Saldi ko sa ibang bansa? Ay nako, Philippines! Bukod sa kaliwat ka ng hearing kahapon, parang Duterte Day hearing kahapon dahil nung umaga hanggang hapon ay si VP Sara yung impeachment proceeding sa kanya. At ang ganda ng conversation kanina sa Karambola, maya-maya, hindi kayo over the weekend, makikita ninyo yung naging exclusive interview na yan. Kaya abangan niyo po yan sa ating mga social media platform. Kung hindi po ninyo napanood at hindi kayo na, dahil may ginagawa kayo, hindi nyo nasubaybayan, for sure, ang digital team natin, sila ang, they got you covered dun sa naging usapan nila kay Atty. Bukoy. At hinihintay ko, alam ko, meron tayong hihimayin dun na parang usapin maya-maya lamang. At the same time,
Bukod sa issue ng kay VP Sara, yung tatay niya naman kahapon, hindi na pinagbigyan po ng ICC yung kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang dinadahilan, parang alam ko naglabas pa nga na komento si Atty. Salvador Panelo na sinasabi, dahil daw ang nakikita niyang dahilan, kung hindi ako nagkakamali ha, naku, malamang marami sa comment section, puputaktihin na naman ako dyan panigurado. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ni Atty. Panelo, kaya daw hindi pinagbigyan ng ICC dahil pagka tinanggal pa raw yan sa jurisdiction nila, parang wala nang mangyayari doon sa International Criminal Court. At saka parang ang dating, sinampal lang sinampal daw ng ICC ang sarili nilang statute, ika nga ang Rome Statute. So, nakakita pa rin sila na parang ika nga conflict of interest doon sa ginagawang hearing. Pero any monument daw within the week or next week, di ko alam kung within the week or next week, maglalabas na ata ang ICC ng kanilang verdict ika nga kung yung confirmation of charges na matagal ang hinihiling o hinihintay ng mga kababayan natin. Bagamat may ilan sa mga biktima ng EJK o ng war on drugs na mistula parang nagvi-victory lap na raw, medyo mahaba-haba pa ang laban kasi nagkakaliwat ka na ng mga petition pa ang inahain ng defense team ng dating Pangulo. Pero at the end of the day, ang hangad lang naman ng kababayan natin yung mga hindi makatarungang pagpaslang mabigyan ng sagot. Ang tinatanong lang, humihingi lang sila ng hustisya, hinihingi lang nila, bakit sa kanila nyo ginawa yan? Hindi naman sila yung pinaka-suspect sa mga krimen ng droga. Yun naman hinihintay ng mga kababayan ho natin lalo na yung mga nabiktima sa EJK. Hay nako, hindi pa tapos ang balitaan dahil mamaya may isa na naman politikong sasalang na naman sa hearing. Mga Ale, kamusta na? parang tambay sa ba? Mga Ale, ano na? Magandang araw po. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasinyo na po ang Ronda Pilipinas ngayon Thursday morning. Live and alive sa DWIZ 882 Metro in Mega Manila, sa DWIZ News FM Regional Station sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang morning din po sa mga nakasubaybay sa atin via RPN Radyo Ronda at sa mga ginagawang radyo, katulad mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Rock and roll ng mga Ale hanggang alas 11 in the morning tayo magbabalitaan. Busy po sa misyon niya ang may-ari ng programa kaya ako muna niyo kasama sa ngalan ni Dennis. Ni Dennis Antenor Jr. na magpapakape dahil rumakit daw yun ang balita ko. Ako po si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nagbago ang planong paglabas ng bansa ni Vice President Sara Duterte sa kabila ito ng pag-aproba ng Malacanang sa kanyang biyahe pa Europa mula sana ngayong araw na ito, Abril 23 hanggang Mayo 15. Sinabi ni VP Sara na kaagad niyang ipapadala ang bagong request to travel sa Malacanang para maproseso ang mga kinakailangang dokumento sa paglabas niya sa bansa at makapaghanda siya kaysa pinayagan ng ilang oras na lamang bago ng kanyang nakatakdang paglipad. Kasabay dito, nagpasalamat ang Vice Presidente sa pagpayag ng palasyo na makapagbiyahe siya pa Europa, partikular sa the Netherlands, Republic of Korea, sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Samantala, ipinaaabot ni VP Sara sa Office of the President na dapat na pagtiyak sa confidentiality ng mga sensitibong dokumento. Ronda Pilipinas. Samantala, iimbitahan po sa pagdinig ng House Justice Committee ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa alegasyon ng bantang pagpapatay ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos aprubahan ng komite ang motion na inihain ni Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na mag-issue ng subpoena ad testificandum at subpoena tecum para sa NBI. Layo ng komite na maipresenta ng NBI sa susunod na impeachment proceedings ang kanilang findings sa investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Matatanda ang nauna ng sinampahan ng NBI si VP Sara noong 2025 ng reklamong inciting to sedition at grave threats kasunod ng kanyang pahayag na kumuha siya ng gunman para ipapatay ang punong ehekutibo, ang First Lady si Liza Araneta Marcos at ang dating House Speaker na si Martin Romualdez sakaling mapaslang siya.
Ronda Pilipinas. Samantala, ibinunyag po ng Office of the Ombudsman na walang idineklarang cash on hand o bank deposit si Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2019 hanggang taong 2024. Batay ito sa ipresentang dokumento sa impeachment proceedings ng House Justice Committee ni Attorney Karen Batu mula sa Central Records Division ng Ombudsman. Una nang tinanong ni Committee Member for the Majority at Manila 3rd District Representative Joel Chua si Batu kung nagdeklara ba ng kahit ₱5 cash si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Tinutukan ng komite sa nasabing pagdinig ang mga SALN ng pangalawang Pangulo bilang bahagi ng impeachment proceedings kaugnay sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman. Kahit walang idineklarang cash on hand o bank deposit, lumobo naman ang net worth ni VP Sara sa 88.5 million pesos noong isang taon kumpara sa 55.6 million pesos sa 2019 SALN nito. Sa ilalim ng rules sa SALN, walang irregularidad sa hindi pagkakadeklara ng cash o bank deposits dahil maaari namang lumago ang yaman ng isang public official sa pamamagitan ng tumataas na halaga ng property o investment. Ronda Pilipinas. Sa pagkakataon nito, tanggap muna tayo ng mga report. Oil companies dapat obligahing mag-refund sa consumers kapag napatunayang sobra-sobra ang itinaas na presyo ng langis ayon sa isang senador. Detalye mula ka Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na obligahin ang mga kumpanya ng langis na mag-refund sa mga consumer. Ito ang kay Senator Dante Marcoleta ay kung mapatunayan na minanipula ng mga oil company ang presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ayon kay Marcoleta, ang refund ang pinaka-praktikal at pinaka-makatwirang paraan para maibalik sa consumer ang malaking itinaas sa presyo ng petrolyo. Pinanindigan ni Marcoleta ang dati na niyang sinabi na kumikita ang mga kumpanya ng petrolyo ng 3 bilyong piso kada araw dahil aga nilang itinaas ang presyo sa mga dati na nilang imbak na petrolyo. Ang replacement cost o ang pagtaas ng presyo ng paparating nilang supply na bunsod ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Marcoleta kung hindi totoo, bakit wala ito o hindi ito kinontra ng mga oil companies maging ng Department of Energy. Iginiit ng senador na abusin ito ng gobyerno at kung mapatunayang totoo ay ibalik sa publiko ang nararapat na i-refund. Para ito mabusisi, iminungkahi ni Senator Marcoleta na magpulong na ang Joint Congressional Energy Commission na binubuo ng mga piling senador at kongresista para ito ang mag-obliga sa mga kumpanya na langis na buksan ang kanilang records at magpaliwanag sa 100% agad na pagtataas ng kanilang presyo 2 linggo mula nung magsimula ang tensyon sa Middle East. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tirik na tirik pa rin ang araw sa labas. Ano bang dapat natin asahan? Narito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula sa Mag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin si Miss Glyza Escolyar. Miss Glyza, happy Thursday po. Happy Thursday din po, Sir Daryl. At para sa lagay ng ating panahon, asahan sa Metro Manila, Calabarzon, Maropa, Bicol Region, at dito po sa may Visayas at Mindanao, ang bagyang maulap na kalangitan at posible po ang mga panandiring ulan o pagkidlat pagkulog dahil sa easterlies. Ang lalalabing bahagi naman po ng Luzon ay asahan naman po ang bahagyang maulap din kalangitan, mas mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. At kung may mga pag-ulan, dulot po ito ng mga localized rain showers or thunderstorms. Ang inaasahan po nating pinakamataas na heat index dito sa Metro Manila ngayong araw ay aabot ng 37 to 38 degrees Celsius. At pinakamataas naman sa buong bansa dito po sa may Cotabato City sa Maguindanao, 41 degrees Celsius. Naman po ngayong araw kasama na po ang Cagayan dito po sa may Cagayan Valley.
At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat. Miss Glyza, may katanungan lang po ako kasi yung iba mga kababayan natin nako-confused dahil naglabas nga po kahapon ng Pag-asa ng El Nino Alert. Baka pwedeng pa-educate lang po kami ng very quick kung ano nga ba ibig sabihin at dapat ba nilang i-treat na pag sinabing may El Nino Alert, automatic na onset na kagad to o ito ay parang warning pa lang para paghandaan ng ating mga kababayan? Ang El Nino Alert ay warning po natin na may paparating pong El Nino. Inaasahan po natin na mag-start po ang El Nino ng bandang June, July at August. So yun po yung sinasabi po nating possible onset po ng El Nino. So yung alert po na sinasabi ay pinapaghanda lang po tayo sa posibleng pagkakaroon po ng El Nino simula po sa buwan ng Hunyo, posible rin po ng Hulyo at Agosto. Tapos Miss Glyza, when we say na kunwari magkataon na by those months mabanggit o magkaroon na ng onset of El Nino, though para siya sa buong bansa, meron bang mga specific areas dito sa atin na posibleng pinakamapuruhan nitong El Nino pag nagkataon po? Opo, kahapon po nag-press conference po ang ating Climatological Division at sa ngayon po ay may assessment na po sila kung anong areas po yung may drought, dry spell at ito pong dry condition. So far po ang most affected po, hindi pa po ng El Nino pero nitong tag-init po natin na medyo lesser po ang mga pag-ulan. Nakatala po sa assessment po nila na yung area na may drought po ay Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Ito po yung areas as of this time, yung latest assessment po nila na 3 consecutive months na po na way below normal po ang kanilang mga pag-ulan. Ayun, so parang karamihan na nabanggit niyo ma'am, may puro halos na sa northern at central areas ng Luzon. Yung posible Opo, for tama now. Po. Opo. Wala pa po Mm. itong El Nino. So bali po pag dating po ng June ay dadami pa po yung mga areas na halos sa buwan na pong way below normal yung kanilang mga pag-ulan. Ayun, so dapat maghanda na yung mga kababayan natin as early as now. Miss Glyza Mli, maraming salamat po sa pagsanggot ninyo ng tawag at sa pagbigay po ng update sa amin at ingat po kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Yan po si Miss Glyza Escolar ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas! Sa iba pang mga balita, patuloy ang pamahalaang lungsod ng Navotas sa pamamahagi ng e-fuel cards para sa mga rehistradong boat owners sa lungsod na hindi pa nakakakuha ng kanilang subsidiya sa krudo. Ayon sa Navotas Local Government Unit, para makakuha o makuha ang e-fuel card, maaaring lumapit sa City Agriculture Office sa Navotas City Hall tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para makuha ito, kailangan lamang magdala ng valid ID, rehistro ng bangka tulad ng permit to operate at certificate of number at Navo Registro QR Code. Maaaring gamitin daw po ang naturang e-fuel card sa mga itinalagang gasoline stations para direktang ipalit sa krudo o gasolina ng bangka upang matiyak ang tuloy-tuloy na pangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ronda Pilipinas! Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Mel Senen Sarmiento bilang bagong Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity kapalit ni Carlito Galvez Jr. na nagbitiw po sa naturang posisyon. Inatasan si Sarmiento na pangunahan ang pagpapatupad ng comprehensive peace process ng pamahalaan kabilang ang pagsusulong ng negosasyong pangkapayapaan sa iba't ibang sektor at grupo. Tututok din si Sarmiento sa rehabilitasyon at social healing ng mga dating rebelde, gayon din ng kanilang mga komunidad bilang bahagi ng pangmatagalang layunin na makamit ang tunay at inklusibong kapayapaan sa Pilipinas. Ronda Pilipinas! Sa pagkakataong ito naman, alamin natin kung ang CCTV ba ay nakakatulong daw sa pagpigil ng krimen. Totoo ba yan o hindi? Alamin kung fact or fake. Patuloy na pagtaas ng crime rate sa Pilipinas, nagagamit na ang closed-circuit television o CCTV bilang documentation sa mga investigasyon ng kapulisan. Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya sa bansa, kalat na rin ang CCTV sa bawat sulok ng lugar o establishmento kung saan nakukuha nito ang kilos at galaw ng bawat tao.
Tunay nga bang nakakatulong ang CCTV sa crime prevention? Atin itong alamin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Maraming munisipalidad sa bansa ang naglalagay ng surveillance camera para mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa kanilang lugar. Bukod dito, ilang ordinansa rin ang inilabas ng mga lokal na pamahalaan na kinakailangang may CCTV ang bawat establishmento. Ngunit ayon sa isang lokal na pag-aaral ng University of the Cordilleras, hindi epektibo ang CCTV sa crime prevention o para pigilang mangyari ang isang krimen. Kaya naman ang impormasyong nakakatulong ang CCTV sa pagpigil ng krimen ay fake. Sa resulta ng pag-aaral, naitalang hindi epektibo ang CCTV o surveillance camera sa crime prevention dahil hindi 24 oras tinututukan ng mga ito, sa halip nakakatulong ang CCTV sa pagtukoy ng mga salarin at mas detalyadong pangyayari ng isang krimen. Napapakinabangan ng mga otoridad ang CCTV sa pagpapatupad ng kaligtasan at seguridad sa publiko, ngunit hindi nito kayang tugunan ang pag-iwas o pigilan na mangyari ang krimen. Para sa Fact or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Isang reminder lang po ito sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Sa tuwing may sakit po tayo at kailangan mo ng karamay, huwag matakot magpayakap. Dahil may PhilHealth na handang umalalay at magbigay proteksyon sa iyong kalusugan. Lahat tayo'y membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon or chat icon. Tandaan, dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yumayahoy na alas 10:26 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy po mga balita natin sa Ronda Pilipinas sa oras po nating alas 10:30 na po ng Thursday morning. Tanggap po na tayo ng isang report. PCSO nagkaloob ng medical equipment at mobility aids sa Zamboanga del Norte. Report mula kay Angelo Bainio. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office matapos itong magkaloob ng mga medical devices at mobility aids sa pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ang turnover sa PCSO main office sa Mandaluyong City. Personal na ipinagkaloob ni GM Melquiades Robles ang donasyon kay Governor Daryl Dexter Uy, kabilang ang tig 20 pirasong safety preparedness kits, glucometers, blood pressure apparatus, nebulizers at oxygen tanks. Nag-abot din ang ahensya ng tig 50 pirasong canes, walkers, crutches at wheelchairs. Inaasahang makatutulong ang mga donasyong ito sa mga ospital at health centers, gayon din sa mga pasyente nangangailangan sa lalawigan, lalo na sa mga senior citizens, persons with disabilities at indigent beneficiaries. Bahagi ang inisyatibang ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong ilapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad na higit na nangangailangan sa buong bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas.
Pilipinas! Sa pagpapatuloy na ating balitaan, Data Privacy Act ang isa sa mga itinurong dahilan ni House Deputy Speaker Janet Garin kaya't hindi agad binuksan ang 2 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang 2 kahon ay may kaugnayan sa tax documents na VP Sara at Mr. niyang si Attorney Manscarpio. Ayon kay Congresswoman Garin, kahit may mga sabina, hindi basta maaaring ilabas o ipakita ang laman ng mga kahon, lalo na kung hindi ito bahagi ng isang investigasyon in aid of legislation. Although may mga sabina at meron nga mga orders sa kanila, they are bound by data privacy. No? Hindi nila basta-basta pwedeng ipakita. Hindi siya investigation in aid of legislation. So, andun yung mga bagay-bagay na yan na syempre kapag i-violate mo, baka mamantsahan no, at ma-question. Binigyan diin pa niya na maihahambing ito sa issue ng brown envelope noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Somehow, yes. No? Pero ito kasi ang pananaw ng karamihan na sa amin is kaya nga dapat yung mga bagay-bagay na ito Senado na ang may power. Exactly. Dahil yun nga yung naging issue din dati, no? Di ba yung EDSA 2 dahil nga dun sa mahiwagang brown envelope, ngayon naman ay mahiwagang karton ng mga dokumento ng mag-asawa. Yan po ang tinig ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Tumaas pa sa 12 ang civil forfeiture cases na inihain ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Manila Regional Trial Court na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects. Ito ay mas mataas kumpara sa unang 3 kaso na inilabas ng AMLAC noong nakaraang buwan. Sa 12 kaso, nag-issue na ang RTC ng 11 Provisional Asset Preservation Order para maiwasan ang paggalaw at disposal ng mga nasabing ari-arian habang nagpapatuloy ang forfeiture proceedings para sa mga ito. Sa ngayon, hindi pa tinutukoy ng ahensya kung magkano ang kabuuang halaga ng assets na saklaw ng forfeiture cases. Ronda Pilipinas! Bukod po sa Pilipinas, nangangamba rin ang mga otoridad sa Australia dahil sa posibleng pangre-recruit ng mga masasamang individual sa kabataan sa pamamagitan ng mga larong Roblox at Minecraft. Ayon sa Australian E-Safety Commission, nagpadala na sila ng mga legal notice sa mga kumpanya sa likod ng mga naturang laro upang magpaliwanag kung papaano nila tanggalin ang mga nakakapahamak o nakapapahamak at karimari-marim na content. Dagdag pa ni E-Safety Commission Chairperson Julie Inman Grant, batid ng mga kriminal na kaya nitong manghikayat ng mga bata upang magamit sa mga kriminal na aktibidad. Ilan anya sa mga napansin ng komisyon sa Roblox ay mga larong nakabatay sa ilang tema tulad ng mga mass shooting incidents sa Estados Unidos at mga roleplay na nakatutok sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Matatandaang sumailalim na sa negosasyon ang pamahalaan ng Pilipinas at ang Roblox upang gawing ligtas ang platform nito matapos pigilan ng mga otoridad ang planong pamamaril ng ilang kabataan sa Laguna ilang linggo na ang nakalipas. Ronda Pilipinas! Apektado rin po ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan ang trabaho ng mga scientists dahil mababa na nga ang budget sa research, tumataas pa ang presyo ng kanilang mga gastusin. Ayon kay Dr. Rachel June Ravago Gotanco, isang profesor ng University of the Philippines o UP Diliman Marine Science Institute, pinaka-apektado sa scientific community ang mga nagsasagawa ng fieldwork dahil isa ito sa mga kumakain sa budget ng mga mananaliksik. Giit ni Dr. Ravago Gotanco, sumirit ng nasa 25% ang gastusin ng mga field researcher na hindi nakatutulong sa kanilang sitwasyon, lalo na't napakababa ng pondo sa research, limitado ang infrastruktura at kulang ang kanilang kagamitan. Gayunman, pagsusumikapan anya ng mga mananaliksik na gawin pa rin ang mga ito ng kanilang ang kanilang tungkulin sa agham at sa bayan sa pamamagitan ng wastong paggastos sa maliit na budget at limitadong kapasidad ng scientific community ng Pilipinas. Ronda Pilipinas! Isa pa po mula sa Business Mirror na nanatiling matatag ang sistemang pambangko ng bansa sa pagtatapos ng Pebrero matapos makapagtala ng mahigit 8% paglago. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa 29.196 trillion pesos ang kabuuang asset ng mga bangko, 8.32% na mas mataas kaysa sa naitalang 26.952 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, bahagya lamang ang naitalang total bank assets mula sa 29.111 trillion pesos noong Enero. Samantala, tumaas din ang total liabilities ng pambansang banking system sa 25.503 trillion pesos noong Pebrero ngayong taon o katumbas
lumabas ng 8.34% na paglago mula sa 23.539 trillion pesos na naitala noong Pebrero ng taong 2025. Sa makatuwid, tumaas din ang total capital accounts ng mga bangko sa 3.693 trillion pesos o 8.22% mula 3.412 trillion noong nakaraang taon. Ronda Pilipinas! Sa pagkakataon ito, paring Mener, tanggap ulit tayo ng mga report. Mga kidnappers na pumatay sa biktima kahit nagbayad na inisyal na 40 million peso ransom, hinatulang guilty. Detalye mula Kapatrol 24, June Samson. Kuyang June! Kuyang Daryl, kinatuwa at ng Department of Justice ang hatol na guilty laban sa 5 akusado sa kaso ng kidnapping for ransom with homicide kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Jose Saribong noong 2013. Sa 39 na pahinang desisyon ay hinatulan ng Regional Trial Court Branch 138 sa Antipolo City sina Mark Stanley Banghulot, Romeo Baluran, Rudy Benega, Teody Maghuyop at Adam Paulin ng reclusion perpetua na walang posibilidad ng parol. Inatasan din ng mga akusado na magbayad ng 990,000 pesos bilang civil indemnity at actual damages sa mga naulila ng biktima. Batay sa rekord ng kaso, dinukot si Saribong sa harap ng Golden Meadows Subdivision at tinaslang matapos ang 8 araw na pagkakabihag kahit nagbayad na ng bahagi ng hinihinging 40 million pesos na ransom at kabilang din sa nasawi ang driver ng biktima na si Jimmy Palermo. Ang DOJ Prosecution Team o yung panel ay pinangunahan ni Deputy State Prosecutor Olivia Torrevillas na naglatag ng mga matitibay na ebidensya na nagresulta sa naturang hatol laban sa mga akusado. Patrol 24, June Samson. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Dako ulit tayo sa Senado. Senator De La Rosa pinayuhan ni Senate President Soto na mas mainam na huwag na muna itong tumanggap ng sahod at allowances mula sa Senado. Kaya nagiging laman ng social media na sana all daw pagka-absent may natatanggap pa rin daw at buo. Detalye mula Kapatrol 19, Celio Ortega Bueno. Makabubuting tumalima Senator Ronald Bato de la Rosa sa apila ni Senate Ethics Committee Chairman Senator J. Versito na magkusa na ito na huwag na munang tumanggap ng sahod at allowances mula sa Senado habang patuloy na hindi pumapasok sa trabaho. Ito ayon kay Senate President Vicente Soto III ay para maiwasan na magdesisyon pa ang Senate Ethics Committee sa ethics complaint laban sa kanya na nagsusulong na ipatupad ang no work, no pay. Ayon kay Soto, minungkahin na niya sa anak ni De La Rosa na kanyang Chief of Staff na magboluntaryo na wag na munang tumanggap ng sweldo pero walang naging tugon sa kanyang suwestyon. Aminado si Soto na posibleng ikatwira ni De La Rosa na wala naman sa rules ng Senado ang no work, no pay. Kaya kailangan pa na amyandahan ang rules ng Senado para magkaroon ito ng no work, no pay policy na ipinatutupad sa mga ordinaryong manggagawa. Samantala, sinabi ni Ethics Committee Chairman Senator J. Versito na wala pa din siyang natatanggap na tugon mula kay De La Rosa sa kanyang naging apila. Ipinadala ni Versito ang apila sa isang emisaryo na hindi niya pinangalanan dahil sa confidential daw ito. Tuloy sa April 28 ang meeting ng Senate Ethics Committee kung saan ayon kay Senator Ejercito, 1 hanggang 2 naunang ethics complaint ang kanilang tatalakayin. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Dako naman tayo sa paliparan. Dayuhan, kakasuhan ng alarm and scandal dahil po sa pagwawala. Detalye, Patrol 45, Raul Esperas. Inaresto ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang dayuhan matapos ito umanong manggulo sa NAIA Terminal 1. Ang dayuhan ay patungo sana sa Taiwan at papasakay sa isang commercial flight nang ito ay manggulo sa departure area kaninang umaga. Dahil sa kanyang ginawang panggulo ay kakasuhan ito ng alarm and scandal sa Pasay Prosecutor's Office kung kaya't hindi na rin nakasakay sa kanyang eroplanong
patutunguhan sa Taiwan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impil Metodo Lakas, GWIZ. Ronda Pilipinas. Mula paliparan, tawid tayo sa kamera. Mismatch o hindi magkakatugma sa idineklarang SAL ni VP Sara napuna sa pagdinig. Detalye mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Napuna sa pagdinig ng House Committee on Justice ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang anyay malaking mismatch o hindi pagkakatugma sa idinedeklarang assets ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN. Maging ang makapal na bilang ng bank transactions na iniulat sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung saan hindi nagtutugma ang kwento sa kwenta. Batay sa SALN ng Vice Presidente, may mga nabanggit na cash on hand, subalit mas malaki ang nai-report na labas-masok na pera sa AMLAC. Nalinawan din ang kongresista sa AMLAC sa proseso ng pag-uulat sa tinatalakay na covered o suspicious transactions kung saan nagmumula sa mga bangko ang pagpuna sa kaduda-dudang mga financial activities. Kailangan anyang maunawaan ng publiko na ang mga transaksyon ay iniuulat ng mga bangko at hindi pinili ng AMLAC ang specific accounts. Ibig sabihin, ang mga red flag ay hindi umano galing sa fishing expedition ng AMLAC sa mga kilalang personalidad, kundi mismong sa mga bangko. Bukod pa dito, maaari umanong masabi na hindi pa kumpleto ang report at posibleng may iba pang transaksyon na hindi pa naiuulat dahil ang ibinibigay lang ng mga bangko ay ang mga aktibidad na lampas sa threshold na 500,000 pesos kada araw. Posible pang lumobo ang numero ng mga transaksyon kung mas lalong bubusisiin dahil maaaring hindi pa nasita o na-flag ng banking institutions ang specific transactions na sa kanilang pananaw ay hindi pasok sa kriteria. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ihabol na natin ng isa mula sa probinsya. Pampanga Provincial Government at DSWD na mahagi ng brand new motorcycle sa 51 barangay sa 4 na bayan. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, kulang na sa 300 mga brand new motorcycle. Ito nga ipinamahagi ngayon ng Pampanga Provincial Government para ito sa 51 o 51 barangay sa mula naman sa 4 na munisipalidad dito sa lalawigan. Ito na yung ikalawang bus na pamamahagi ng probinsya para makumpleto itong 505 barangay emergency and mobile patrol sa motorcycle sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na tumanggap ay itong mga bayan ng Apalit, 12 unit motorcycle, Minalin 11, Santo Tomas 7 at itong Bacolor 21. Ang proyekto ay sa pakikipagtulungan itong Department of Social Welfare and Development o DSWD para ito magamit ng bawat barangay sa kanilang roving patrol sa quick response sa panahon ng emergency. Nagkakahalagang nasabi mga motorcycle unit ng 29.6 million piso. Dumalo sa simpleng distribution ceremony itong sina Pampanga Provincial Governor Lilia Pineda, mga kinatawan mula sa DSWD Region 3, mga provincial board members at itong mga local government units mula doon sa mga sa 4 na bayan na naging beneficiary nga nitong mga brand new motorcycles. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, John Gole para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod. Ronda Pilipinas. Sa mga nagpapatanong kung ang Regasco ba ay available nationwide, syempre po, very accessible din ang Regasco dahil kahit saan mo ito makikita sa buong Pilipinas. Meron silang mahigit 400 na showrooms at higit sa 2,000 dealers network sa buong Pilipinas. Kaya ano pang inaantay mo? Hanapin na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan mo at tatandaan ko, tandaan nating lahat. Para sigurado, Regasco.
Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwala ang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. At ayun na nga, dyan naman po kayo. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. 13 minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Ronda Pilipinas. Idinabas na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang schedule para sa distribusyon ng fuel subsidy para sa mga taxi drivers. Isasagawa ang payout ng mga drivers na kabilang sa listahan sa LTFRB Central Office sa East Avenue, Diliman, Quezon City. Simula po bukas, 24 ng Abril hanggang 25 po. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, inatasan ng ahensya ang mga hindi kabilang sa listahan na magtungo sa Land Transportation Office Activity Center para sa verification at iba pang proseso. Kabilang sa mga kailangang dalhin ang original at photocopy ng professional driver's license, ID ng operator, kopya ng prangkisa at certificate mula sa operator kung kinakailangan. Ronda Pilipinas! Samantala, may abiso po sa mga motorista. Pansamantalang isasara po ngayong araw ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila upang magbigay daan para sa Manila Summer Pride Parade 2026. Ayon po sa Manila Public Information Office, isasara ang Padre Faura Street mula Taft Avenue hanggang Adriatico Street at J. Bocobo Street mula San Andres Street hanggang Remedios Circle. Magkakaroon din ng rerouting para sa lahat ng sasakyan mula Padre Faura at San Andres Street para sa naturang okasyon. Samantala, Stop and Go. Ulitin ko Stop and Go scheme naman ang ipatutupad sa mga sumusunod na kalsada: Rojas Boulevard, Calao Avenue, MH Del Pilar Street, UN Avenue, A. Mabini Street, Adriatico Street, Santa Monica Street, Salas Street, Pedro Hill, General Malvar at J. Nakpil. Pinapayuhan naman ng Manila LGU ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Ronda Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Iginiit ng Iran na hindi nito muling bubuksan ang Strait of Hormuz hanggat nananatili ang umano'y naval blockade ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, malinaw na ito ay paglabag sa umiiral na peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito, kinumpirma ng Iranian Revolutionary Guards na nasabat nila ang dalawang container ship na sinusubukan tumawid sa naturang daanan ng supply ng langis. Bukod dito, may ilan ding mga insidente kung saan pinaputukan ng ilang commercial vessels na lalo pang nagpalala ng sigalot sa rehiyon. Sa kabila nito, inihayag ni US President Donald Trump na maaaring maganap ang susunod na round ng negosasyon sa loob ng ilang araw sa Iran, bagamat patuloy ang palitan ng akusasyon ng paglabag sa peace talks. Ronda Pilipinas! Ngayon naman, Converge na naiglaban sa TNT para sa ikatlong panalo sa PBA Commissioner's Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha ng Converge Fiverr Xers ang kanilang ikatlong panalo matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score na 97-92 sa PBA Commissioner's Cup. Maagang nakalamang ang Converge ng hanggang 14 points, ngunit nakahabol ang TNT at naibaba ang agwat sa 3 sa huling bahagi ng laro. Sa kabila nito, nakabawi ang Converge sa mga huling minuto sa tulong ni Justin Arana at Mikey Williams upang masiguro ang panalo. Nanguna si Arana na may 21 points at 10 rebounds habang nag-ambag din si Juan Gomez Deliano ng 16 points. Sa panig ng TNT, nagpakitang gilas si dating NBA player na si Ball na may 32 points at 16 rebounds, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang pagkatalo. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Joke ni Sara Geronimo na Vote For Me naging usap-usapan online. Kung bakit, alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, sineryoso ng mga netizen ang biro ni Sara Geronimo sa isang event na Vote For Me. Ginawa ng singer-actress ang naturang joke sa Earth Day Run kung saan agad ito nag-viral matapos kumalat sa social media ang ilang clips na binanggit ni Sara ang mga katagang, "Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon." Sa nasabing video, tinapos ni Sara ang kanyang appearance sa event sa pamamagitan ng isang mensahe na pinag-iingat nito ang lahat at dapat umunong isipin, maiksi lamang ang buhay, kaya't make each moment count umano with your loved ones. Sinabi pa ni Sara na hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Sabay sabi nito nang, "Maraming salamat po, iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon." Agad itong sineryoso ng mga netizen dahilan para maglabas sa official statement ang G Productions na hindi seryoso ang singer-actress sa sinabi nito. Nakasaad sa nasabing official statement na isang light-hearted moment lamang ang ginawa ni Sara para makipag-engage sa crowd. Ronda Pilipinas. Dali, mukhang may dapat tayong makita pa doon, di ba? Sige, tingnan natin. Dahil may bahagi doon si Anton eh. Asan ba yung bahagi ni Anton doon? Hay, nako, pero ginawa pang chismis yun eh. Okay ba? Pa-fire away pa ba natin? Pero anyway, sige, habang kinakapan, sige, siguro, ako na lang siguro magsabi. Kaso, baka singilin ako ni Anton. Sa kanya mapupunta kasi dapat iyon eh. Anyway, maganda ako na siguro magsabi, no? Ito nandun na rin eh. Ang bahagi po niya ng showbiz news ni Mima Anton ay hatid po sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ronda Pilipinas. Buti sa ulado, pamimeke ng pirma sa mga dokumento. Total, ako pala nag-VO nun. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pamimeke ng pirma sa mga dokumento? Nako, bawal ito. Maliit man sa paningin ang isang lagda o pirma, malaki naman ang papel nito lalo na pagdating sa mga dokumento. Ngunit paano kung nameke o nanggaya ka ng pirma at ginamit mo ito para makapanloko? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 172 ng Revised Penal Code, isang krimen ang forgery o falsification of signature sa anumang private, public o official at commercial documents. Ilan sa mga halimbawa ng paglabag ay pagpirma sa pangalan ng ibang tao nang walang pahintulot, pagpeke ng lagda para sa kontrata, paggamit ng fake signature para sa benepisyo, at panghuli, paggamit ng dokumento na may peke o huwad na pirma. Ang sinumang lumabag ay maaring mapatawan ng prison correctional o pagkakabilanggo ng hanggang 12 taon at multa, depende sa bigat ng kaso. Ang simpleng pandaraya sa pirma ay maaaring magdulot ng tunay na problema. Lumaban ng patas at huwag itong gamitin sa panloloko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Lalo na kung makapangyarihan yung pirma, lahat gagayahin ninyo para lang makuha yan. Bawal yan, ha? O siya, bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Mas okay na tahimik na nagwo-work kaysa maingay pero walang output. Gaya ng ginawa ko kaninang umaga, yan po ang kalipunan ng mga balita tinampok natin sa Ronda Pilipinas. Kita-kits po tayo mamayang hapon sa News Scoop, alas 4 ng hapon. Pagsawaan po ninyo ang inyong lingkod, ang tabayanan. Susunod na po agad-agad ang programang Yes, Yes, Yo Topacio, kasama si Attorney Freddy Topacio at ang hindi pa nanlilibreng si Ochi Yahoy, Juby de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po nyo naging tagapagbalita sa ngalan po ni Dennis Santenor Jr. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Biglang-bigla na lang ang nurse. Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas!
si Dennis ang Tenor Junior. Ronda Pilipinas.